How do we solve inverse variation or inverse proportion problem? Okay, so let's try this. Number 1. If 4 men can finish a job in 6 hours, how many hours will it take 12 men to finish the same job? So para malaman natin kung inverse proportion ang gagamitin natin, i-analyze muna natin yung given dito sa problem. Okay, so ang sabi dito, ano yung variables natin dito? If 4 men can finish a job in 6 hours. So ilagay natin, gawa natin ng table, men, tsaka hours. Okay? So lagay lang natin yung given. 4 men can finish a job in 6 hours. So ang question, how many hours will it take 12 men? 12 men, how many hours? So ito yung hinahanap natin, yung hours. Will it take 12 men to finish the same job? So i-analyze natin. Kapag direct proportion, ibig sabihin pataas parehas. So yung men natin, di ba, 4 naging 12. Pag pataas parehas, direct yon. Kapag naman isa pataas at isa pababa, yun yung inverse. So i-analyze natin mabuti. Di ba yung number of men natin from 4 naging 12. So ito ay pataas, lagyan natin ng arrow, increasing. So ano bang mangyayari sa oras kapag yung kapag work problem, no? Kapag yung men, yung manggagawa, no, dumami from 4 naging 12, ano sa tingin niyo ang mangyayari sa oras? Hahaba ba yung oras ng pagtatrabaho nila or mas iikli? Kasi yung sabi dito, same job. Okay? So, same job yan. So, ibig sabihin, yung oras natin kapag dumami yung men, ito ay bababa yung number of hours natin. Okay? So, parang ano lang yan. Kapag isa yung gumawa, di ba, matagal niya gagawin yon. Kapag naging dalawa yung gagawa, syempre yung oras nun, uunti kasi nagtulong sila. So parang ganun din dito yan. 4 men, naging 12, dumami. So syempre ang tendency nun, yung oras from 6, bababa dapat. Kasi nga dumami yung manggagawa. Okay, so ito ay inverse variation. So paano bang formula sa inverse variation? So pag-partnerin lang natin. So we have 4:6 men to hours equals 12:n. 12:n. Kapag direct proportion, di ba ang ginagawa natin, product ng means equals product ng extremes. Yan yung para sa direct. Kapag naman inverse, kapag inverse variation, ang minomultiply natin ay yung itong 4 at 6. So, imumultiply natin ito. Okay? So, inverse kasi siya. So, 4 at 6 ang imumultiply natin, tapos equate natin dito sa 12 tsaka sa n. Okay? So, we have 4 times 6 equals 12 times n or simply 12n. Then, solve for n. So, solve for n, divide natin both sides by 12. Okay, so since maliit lang yung number, pwede siguro i-multiply na natin directly. Kasi maliit lang naman, ano? So, 4 times 6, that is equal to, dito natin isulat, 4 times 6, that is 24, over 12, that is equal to n. Pwede nang hindi mag-cancellation, pero pag nag-cancellation kayo, same answer din naman yan. So, 24 divided by 12, the answer is 2. So, therefore, 2 days or 2 hours, kapag 4 men kayang tapusin in 6 hours, yung 12 men ay magiging 2 hours na lang. So, uunti siya. Or dito, pwede na natin hindi, i-lowest term na lang natin ito. 4 at 12 divisible by 4. So, itong 4 magiging 1, ang 12 ay magiging 3. So, tapos 6 divided by 3 equal na siya dito sa 2. Okay, so itry nyo naman itong number 2. The water stored is enough to quench 25 thirsty athletes in 6 days. So, 25 thirsty athletes daw in 6 days. Yung water. Okay? How many days would it last for 30 athletes? So, i-comment nyo ang inyong sagot.